Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Dear Kuya Aboy, magandang araw po. Ako po si Evelyn, di tunay na pangalan. 40 years old na po ako at namamasukang kasambahay dito sa Maynila. Dito na po ako natutong gumamit ng mga dating website dahil sa impluensya ng mga katrabaho ko. Inihikayat din nila akong makipag-chat dahil daw po ako ay isang no boyfriend since birth. Go girl. Doon ko nakilala ang Amerikanong si Steve Roberts. 50 years old na. Matagal nang divorced. At naghahanap ng girlfriend, 20 years nang sundalo si Steve at kakauwi lang na Amerika matapos madistino sa Middle East. Kahit na 2 weeks pa lang kami nag-uusap, sinabi na agad ni Steve na lilipad siya papunta rito sa Pilipinas para puntahan ako. Hindi ko maiwasang ma-excite dahil first time ko makikipag-date. Kaya nang sabihin ni Steve na padalang ko siya ng pera para sa pambayad ng flight ticket niya, ay nako, nagpadala ka agad ako. Hindi na ako nagdalawang isip dahil gusto ko siyang makita. Matyaga akong hinintay ang pagdating ni Steve sa Pilipinas. Pero nang dumating ang araw at oras ng paglapag ng eroplano niya, hindi ko na siya nakausap ulit. Halos 4 na oras akong nag-intay sa airport. Ang init! Na-delay ang flight niya. Pero sabi sa akin ng alaga kong teenager, baka raw na-scam ako at hindi talaga totoo si Steve. Late ko na rin na-realize na hindi ko pala alam ang itsura ni Steve dahil ni minsan ay hindi siya nagpadala ng picture sa akin. Kahit ang boses niya ay hindi ko rin alam. Pero ang mali ko sa lahat ay hindi ako naghinala noong nanghingi siya sa akin ng pera. Ano ang gagawin ko, Yusi? Mapapawi ko pa ba ang pera ko? Sana mas naging alerto ako at ipinadala na lang sa pamilya ko ang pera na yon. Patulong naman po. I'm glad na natuto ka na, Evelyn, na di mo tunay na pangalan. Kaya paalala ng CICC maging mapagduda at maging madamot sa inyong personal information. Huwag basta-basta magbibigay o mag-e-effort sa mga taong hindi mo pa lubos nakilala at hindi mo pa rin nakikita at hindi nila nakikita ang iyong tunay na halaga. Ikaw, meron ka rin bang kaparehas na karanasan? Magtulungan tayo. Isend na lang ito sa official Facebook ng CICC. Tandaan, 24/7 pa rin ang hotline 1326 ngayong 2026. Yun na po. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. TikTok ng Bayan. TikTok.
kapayapaan, katarungan, kasaganahan, tunguhin ng sambayanan. TikTok ng Bayan. Pakinggan ang tinig ng mamamayan sa mga usapin at isyu ng bayan. Kasama si Noel Medina. TikTok ng Bayan. Magandang araw po sa lahat ng ating tagapakinig. Hindi lamang po dito sa bansang Pilipinas, kundi sa iba't ibang bahagi ng daigdig na naaabot ng ating programa sa iba't ibang platforms. Salamat po sa inyong pagsubaybay at sana po ay makapagbahagi kami sa inyo ng kaalaman, mga pananaw, at sa pagkakataong nagsesend din kayo ng mga messages ay nakakapulot din po kami ng mga aral at mga suhestyon mula sa inyo. Sa araw na ito, napaka-timely ng ating tema. Tungkol po ito sa EJK, yung extrajudicial killings. At ano ito? Ano ba ito? Di ba? Ano ba yung EJK? Ipapaliwanag sa atin yan ng ating human rights expert, kaibigan ko, mamaya. Pero hindi lamang sa ating mga human rights activists o experts natin dapat naririnig. Hindi lamang sa ating mga human rights lawyers natin naririnig ang mga paliwanag. Dapat din po pakinggan natin yung mga aktual na biktima, yung mga pamilya na mga may nabiktima sa kanilang hanay ng extrajudicial killing. Sa pagkakataong ito, pero mamaya ko po sila ipapakilala formally, kasama po natin si Melchor Cayabyab. Suki na po natin to. Sabi ko baka magkakaroon nga kami ng mga monthly regular session ito dito sa aking programa. At ang sinanay Nanette po, naku po, Castillo. Hindi ko alam kung sabi ko, nanay, pasensya na kayo. Alam kong masakit yung mga ikikwento nyo, pero kinakailangan marinig po ito ng ating mga kababayan. Mamaya po yan. Abangan nyo. Napaka-importante nitong ibabahagi ng TikTok ng Bayan sa ating mga manonood at mga nakikinig. Pero bago yan, sa atin pong regular na mga unang bahagi ng programa, ay ang atin pong Word of the Week ay pinili natin ang salitang hustisya. Dahil pinipilit pong palabasin ng iba't ibang mga political groups na ito ay ang issue halimbawa sa ICC, ang issue ng EJK, ang issue ng mga human rights victims ay politika. Pinopolitika daw sila. Sila raw ay sinisiraan. Mga kababayan, ang pinaglalaban natin dito ay lagpas pa sa mga personahe. Ang pinaglalaban natin dito ay hindi tungkol sa mga political leaders. Ito po ay tungkol sa katarungan, tungkol sa hustisya na hinahanap ng mga biktima ng kawalang katarungan sa mga nakaraang panahon. Hustisya. Tandaan natin mga kababayan, hustisya, madalas sabihin, pero hindi po nararanasan ng marami nating kababayan. Hustisya, ang napili po nating word for the week. Anyway, sa atin pong issue pasada, mabilisan lang po. Mga kasama, katatapos lang po ng pagdinig dyan sa International Criminal Court, pero hindi na po tayo magpapalawig dyan dahil mamaya ay papaliwanag sa atin yan ng ating mga panahuin. Pero yun nga pala, ngayon pa lang ay humihingi tayo ng paumanhin mula po kay Ka Edgar bilang Secretary General ng Philippine Alliance of Human Rights Advocates. Siya po ay nag-aasikaso ngayon na yung mga biktima ng human rights. Yung dalawa pong nahuli nung nakaraang rally, tinutulungan niya pong makapagpiyansa, kaya siya po ay wala po rito sa ating ngayon. Anyway, may mga pagkakataon pa Ka Edgar, makakasama ka namin. Sa ating issue pasada, no, syempre malinaw naman. Ako, personal ko to, medyo pwede ako magtampisaw sa tubig ng pinresenta ni Attorney Kaufman sa kababawan. No? Mamaya, papaliwanag natin kung bakit tayo nabababawan, baka mas nabababawan itong aking panauhin sa mga argumentong pinresenta. Ang nalalaliman lang sa argumento ni Attorney Kaufman ay si Harry Roque at si Attorney Sal Panelo. Sila po lang yung nakakaunawa doon sa mga pinaliwanag ni Kaufman. Lalo na po pag narinig natin yung biktima,
yung nanay ng biktima. Mamaya po, pakinggan natin yan. Ay, ang dami pang mga dapat pag-usapan dito. Mamaya na po yan. At yung isa pang issue, yung ating po mga senators, ay naglabas ng resolusyon na kinakailangan dito daw muna dumaan sa local courts at dapat dito raw dinggin ang mga kasong katulad niyan. Yung crime against humanity at hindi dapat daw nililitis sa ibang bansa. Mamaya po, pag-uusapan din natin yan. Pangatlo po, yung ating mahusay na senador, hinahangaan po nating artista, no? Hinahangaan nating action star. Ang sabi niya po, kung nakakaintindi daw ng batas itong mga tiga-ICC, hindi ko alam kung paano ko papaliwanag ito. Biro mo, si Senator Robin Boisili Padilla ay nagsabing kung nakakaintindi raw ng batas itong mga tiga-ICC at siya raw ay nasasaktan, bakit mga dayuhan daw ang naglilitis kay dating Pangulong Duterte. Samantalang paulit-ulit siya nagtatanggol sa China, nagtatanggol sa interest ng China sa West Philippine Sea. Hindi ko maintindihan kung saan naglalakbay ang utak ng ating Senador Robin Hood Padilla. Anyway, ito pa po. Sunog, mga kababayan! Sunog! Sunog! Panibagong sunog ang naganap sa anunsyo ni Attorney Levy Baligod dahil unang-una po, idinamay na naman ang kawawang 7 taong nakulong na si Congresswoman Laila De Lima na nakatanggap daw ng mga mali-malitang pera. Sumunod po ay paper bag. Sumunod po supot na lang. So, Congresswoman Laila, naging panauhin na rin kita sa aking programa. Ako po naaawa sa inyo. Mukhang kayo po talagang paborito nitong mga grupong ito, no? Idinamay na naman kayo nung panahong hindi naman pala kayo congresswoman pa. Nako, dahil kayo daw ay nagdidiskusyon tungkol sa ICC, kaya kayo raw ay nasama sa maleta operations. Sunog mga kababayan, nasunog na naman. Ito po, namamonitor ko, actually parang friend ko pa yata to sa FB. Sorry, Attorney Levy Baligod, nung una parang may mga magaganda kang punto, pero pagdating sa issue ni Duterte, parang matibay ka pa sa makapal na aserong nagtatanggol sa dating Pangulo. No? Hindi ko maintindihan, sabi nga nila, totoo nga yung isang anggulo ng paniniwala na hindi lahat ng matalino ay may wisdom. At hindi lahat ng talino ay kailangan ng mamamayan. Dapat po may tamang discernment, may tamang moralidad, at sana po ay hindi nababayaran. Sunog! Ito po, binayaran daw si Senator Trillanes $2 milyon. Baka ito po yung ipapadala kay Kaufman kasi $2 milyon mahigit yun. Yung kanyang attorney's fee, buwan-buwan. At ito, dapat imbestigahan siguro. Saan kumukuha ng pera to? Itong pamilyang Duterte na nagbabayad ng $150 million a month. Siguro sa dami ng pera talaga, no? Kaya nilang magbayad ng ganun. At kahit pilipilipit na yung argument ni Attorney Kaufman, bayaran ka ba naman ng 150 million pesos a month? Siguro kahit anong invento gagawin mo. So anyway, bantayan po natin yung sunog na kinreate na naman ni Attorney Levy Didi Shit Lawyer Baligod. Namamonitor ko po kasi yung mga post niyan. Talagang ewan ko, mas mahal niya yata si Duterte kaysa sa mga mamamayang Pilipino. Attorney Levy Baligod, sayang ang iyong pagkaabogado. Sayang. Anyway, ang missing sa Bungeros, lagi po natin pinapaalala sa ating mga kababayan. Hindi po natin papalagpasin ang issue yan. Binabantayan natin yan. Missing sa Bungeros, wag po nating tantanan yan. Pang-anim, ito yung NAIA PPP, Public-Private Partnership. Paulit-ulit po ito sa ating programa. Ako po nabiktima nito. Ako po nagpark 48 oras lamang. Ang aking pong bill ay 2,450. Diyos ko, sana nagtaxi na lang ako papunta sa airport at paalis. 48 hours lang yun. Pero nung sabi nung kahera, pakita nyo po yung inyong boarding pass. Ipinakita ko, na-discountan ako. Diyos ko, 1,225. Ang mahal pa rin. Dati, mga around 500 lang yan kung overnight, o 2 araw. Dahil nagtaas po ang iba't ibang klase ng rate sa NAIA
natin dahil sa privatization nito ng 300 to 1,000%. Mga kababayan, overwhelmed tayo sa dami ng issue ng korupsyon, ICC, iba't ibang mga issue ng bayan natin. Baka nakakalagpas itong isyong ito na sa kalaunan, hindi lamang po tayo, kundi ang mga ordinaryong mananakay at OFWs ang mabibiktima. 300 to 1,000% increase sa NAIA PPP. Bantayan po natin yan. Yung ICE po dyan, binabantayan din natin. Diyan ko, kawawa naman yung mga Amerikano. No? Si Trump, tuwan-tuwa si Trump dun sa mga kababayan niya at may napapatay na siyang mga kababayan at hinaharas ng mga kababayan para lang po sa consolidation niya ng power. Tandaan po natin, historically, ang mga political megalomaniacs, para makakonsolida ng kapangyarihan, kinakailangan may kaaway. Maghanap ng kaaway. Si Hitler, naghanap ng kaaway, mga Hudyo. Ayan. Ito po, si Trump, naghahanap ng mga kaaway, mga dayuhan. Siya po, galing ang lahi niya sa Germany. Yung asawa niya, galing po yan sa Europa rin. Sa Slovenia. Mga dayuhan din po sila. At ang Amerika, ang dapat ipagmalaki ng Amerika, ito ay melting pot. At yumabong ang kanyang demokrasya dahil sa pagsasama-sama at paghahalo-halo ng iba't ibang lahi galing sa iba't ibang bansa. At ito po ay winawasak ni Presidente Trump. Bantayan po natin yan. Serious issue yan. Yung ICE, yung Immigration Customs Enforcement. Yung Anti-Dynasty Bill, 24 na po ang version. Baka mamaya sa dami ng version, walang matuloy. Ito po, 3 dekada na naming pinaglalaban mula po sa Institute for Political and Electoral Reform. Kasama rin natin sa mga lumalaban dito noon pa sa panahon natin si Melchor. Noon pa namin nilalabanan tong dynasty na to. Ngayon, 24 na yung version. Baka mamaya, sabi nila kaya maraming version, naghahanap yung mga dynasty ng lusot, kung saan sila makakalusot, saan sila makakamaniobra. Bantayan po natin yan, mga kababayan. February 25, napakaganda sana nung ating aktibidad. Kaso, may pasok yung mga manggagawa sa pabrika, mga estudyante sa paaralan at mga empleyado ng iba't ibang mga kumpanya ay hindi po nakadalo sa rally. Pero okay na rin, significant na rin yung nakadalo doon sa EDSA Monument at saka doon sa EDSA Shrine. Kaso nga lang ang malungkot, may 2 pong nakulong. Ang pakiusap naman po natin sa gobyerno at sa kapulisan, tandaan po natin, yung EDSA po na naganap noon, walang permit yun. Sana po ito lamang isang araw na to, pagbigyan na natin yung tunay na malayang pagkilos ng mga mamamayan. Ano ba naman yung isang araw? Nakatagal nga tayo ng 2 taong pandemic. Nakakatagal nga tayo ng araw-araw na 2 hanggang 4 na oras na traffic sa Metro Manila. Tapos itong isang araw lang ng paggunita sa diwa ng ika-40 anibersaryo ng EDSA. Sana po, pinagbigyan na lang natin. Tandaan po natin, ang spirito ng EDSA, walang permit noon yun. Ngayon, eto pa nga yun, yung kasama ko, bisita ko po ngayon, may pasa sa kanyang mga kamay. Diyos ko po, sa totoo lang kasama sa rally at nagtitinda ng brownies para pang merienda ng mga relista, nagkapasa pa. Ay, demokrasya, talagang dapat ipaglaban, hindi dapat pabayaan. Mga kababayan, marami pa po tayong issue pero importante po itong ating magiging diskusyon. Yung ating pong balitang pipit, lalagtawan po muna natin dahil importante po ang ating palitan ng talakayan sa hapon na to tungkol po sa International Criminal Court, tungkol po sa EJK o extrajudicial killing at tungkol po sa related na mga paninira, mga fake news. Naku po, ito mga kababayan, AI na po ang kalaban natin to. AI na pinapatakbo ng mga masasamang isip at masasamang budhi. Bantayan po natin yan. Mamaya, pag-uusapan natin yan. Anyway, briefly, congratulations sa Pasig Catholic College. Eskwelahan ko po yan ng elementary high school sa kanyang 113th anniversary. Isa po ito sa pinakamatanda na pribadong eskwelahan sa aming syudad, sa Pasig. At congratulations kay President Dr. Nanding Melendres, presidente po ng aming alumni at sa ating batch 2001 president at sa aking mga kabatch
Batch 81, mabuhay kayo. Ang daming dumalo sa ating mga kasamahan. Mabuhay ka, Kuya Chris Pangilinan ng Sydney, Australia. Sinusubaybayan tayo ng Filipino community dyan. At sa birthday po, nako, ito po, mabilisan lang, mga nagse-celebrate ng birthday. Ang amin pong Congressman Roman Romulo, happy birthday. Ang aking pong ate ko to sa Pasig, si Kadolor Gonzales. Ang amin pong SK leader, no, SK Kagawad Robert Cruz. Ang kagawad po na kaibigan ko, si Kagawad Edong Alvarez ng Kanyugan. Dati po naming alumni president Alan Caluste. Senator Risa Hontiveros, happy birthday. Eric De Leon, batchmate ko. Eddie Reyes, pinsan ko, at pinsan ko rin si Malot Cruz. Lisa Sagisag, anak po ni ang yumaong kaibigan natin, chairman ng Tambuli, Roger Sagisag. Happy birthday, Lisa. Nandyan po sa Amerika ngayon. Happy birthday. Alam ko malungkot pa tayo, pero special na araw to para sa iyo. Obic Quintans, nasa aming core group, kasama po sa core group ng Tambuli ng Mamamayan ng Pasig. Kasonya Dison, dati po nating leader manggagawa diyan sa Pasig. Ang pamangkin ko po si Vladimir Medina. Rose Arnedo mula po sa Canada. Kaibigan natin, kaisa rin natin sa pakikipaglaban kahit nasa Canada. Anyway, ngayon po, pakikilala ko na po ang ating mga panauhin. Babati sa atin muna bago tayo pumunta sa interview portion. Ang una po ay ang aking suki na at magiging regular na guest ko na rito. Kinontrata ko na po ito. Ito po yung kontratang walang pirmahan at walang bayad. Kaya nakakatuwa po. Ang aking kaibigang human rights activist, former official ng DOTR, isa pong human rights training specialist. Siya po ang presidente ng Center for Teachers Development and Human Rights. At siya rin po ay isang kilalang financial specialist at supervising training officer ng Commission on Human Rights. Bumati ka muna sa ating mga tagapakinig, kasamang Melchor. Muli ay maraming salamat ka Noel sa muling imbitasyon sa atin na maging kabahagi ng iyong programa. Lalo na ngayon ang pag-uusapan natin ay napapanahon dahil sa bagong development doon sa kaso. Gigil na akong pagtatanungin ka talaga. Alam ko, ang dami mong bala na baon no, Melchor. Anyway, ngayon naman, hindi lamang po expert at hindi lamang yung mga naririnig nating abogado, yung actual na biktima ng extrajudicial killing, ang kanya pong anak na pinaslang. Nakakalungkot po, no? Si Aldrin Castillo, anak po siya ng ating panauhin ngayon, ang si Nanay Nanette Castillo. Bumati ka muna sa ating mga tagapakinig, Nay. Magandang hapon po sa lahat po. Palagay ko kaya minamalat to kasasalita sa rally, sa mga forum. Po ako, malat po ako mula po nung February 23 na nag-umpisa po yung confirmation of charges ni Duterte. Naintindihan po natin, Nay. Buti nga, nagpapasalamat nga ako sa dami ng mga imbitasyon sa inyo, ay napapaunlakan nyo pa yung mga katulad na ganitong programa. Maraming salamat po. Mamaya, sa panimula, no? Sabi ko nga, tuwing may hearing sa Senate or Congress, lagi tayong may opening statement. Pero ang gusto ko, hindi pa tayo magdidetalye talaga, ano yung inyong general reaction? Simulan muna natin kay Melchor. Sa point of view ng CHR, ng isang human rights activist, human rights training officer, human rights specialist, ano yung initial reaction mo sa naganap na ICC hearing? Di una ay Kanobel medyo welcoming sa amin yung magandang development ngayon dahil nga sa haba-haba ng sitwasyon natin ngayon, at least confirmation of charges na ito. Dati nga parang ang pakiramdam natin imposible na malitis si Duterte sa ICC, pero ngayon meron na. But in terms dun sa larga ng depensa halimbawa ng kanyang mga abogado, mukhang ang kinakausap ng mga ito hindi mismo ICC, kung hindi mas medyo may political na aspeto na, kasi nga para bang ang kinakausap ay ang mga Pilipino na. At yung mga justification, the same narrative din lang din ito ng justification ng war on drugs. Kaya medyo nakakalungkot kasi sana evidence-based yung ipakita. At binabubulaanan nila na hindi, wala namang utos. Di ba? Sabi nila, wala namang utos na pirmado. Di ba? Despite na napakaraming mga clippings ng mga video na malinaw na nagpapahayag
ng mga tinatawag nating neutralization di umano ng mga biktima. So mamaya siguro i-elaborate natin para maintindihan ano ba eksakto yung extrajudicial killings. Tsaka mamaya, Melchor, paliwanag mo yung interpretasyon doon sa neutralization. Ano? Neutralization. Ito yung medyo controversial na statement o na salita. So mamaya, maililinaw natin yan sa ating mga tagapakinig. Nay, Nanette, ano po yung inyong impression? Interesado po talaga ako. Mula po sa ina ng napaslang ng war on drugs, ano po yung initial reaction nyo doon sa naganap na ICC hearing? Actually, sir, matagal ko na hinihintay ito eh. Simula noong October 2, 2017 na pinatay yung anak ko. 8 taon mahigit na po ako naghihintay na maumpisahan, magkaroon po ng hustisya. At ito na nga po, tinanggap ng ICC yung kaso at ngayon po, dinidinig na po siya, no? Pag-asa po, yung nakikita ko, maliit na hakbang para sa amin, pero kahit pa paano po, nakakahakbang na po. Kasi kung dito po sa atin, talagang alam ko wala po mangyayari po. Hindi kami magkakaroon ng hustisya po dito. Tsaka maganda, mabalikan din natin, Nanay, tsaka Melchor, yung legal at tsaka historical basis nung pinirmahan mismo ni Presidente BBM nung senador pa siya, yung Rome Statute, di ba? Yes. Pirmado siya ron. So maganda, mapaliwanag natin kasi sa kabila ng paulit-ulit tayo nagpapaliwanag ng katotohanan, paulit-ulit naman nagpapaliwanag ng kasinungalingan, itong mga detractors ng ating pinaglalaban na katarungan. So anyway, gusto kong puntahan para sa kabatiran ng ating mga tagapakinig. Parang magkakaroon tayo ng maikling edukasyon tung ilang minuto nating diskusyon tungkol sa naganap na ICC hearing. Although dapat sana magpapaliwanag din ng PARA ano yung role ng PARA, yung pag-back up sa EJK, pero kayang-kaya na ni Melchor to. Pwede bang ipaliwanag mo muna, Melchor, ano yung relasyon, ano yung dynamics ng kilos ng Commission on Human Rights, yung mga ginagawa nyo, in relation sa extrajudicial killings at mga biktima nito? Siguro mahalagang ilinaw ko lang muna, disclaimer lang din, nandito ako as president ng Center for Interest Development and Human Rights, bagamat kaya naman nating talakayan yung naging role ng CHR. Pero at least mas ito po ay sa punto de vista ko na bilang isang presidente ng CTD. Ayan, okay yan, mas klaro. Una is malinaw naman sa mga nagdaang statement, maging sa panahon ni Chair Chito Gascon hanggang sa panahon ng bago naming chair ngayon, with Chair Richard Palparatok, malinaw yung statement na handang sumuporta ang CHR sa kung kakailanganin at hihingin ng Commission ng International Criminal Court yung kanyang mga tulong. Kasi tatandaan, may mga 3,000 plus na motu proprio investigation na sinagawa ang CHR nung panahon ng kasagsagan ng war on drugs. At doon mismo ka Noel ay lumalabas sa pahayag mismo, halimbawa ng aming focal person during that time na si Commissioner Gwen Pimentel-Gana, lumalabas sa investigasyon na talagang mayroong pang-aabuso doon mismo sa mga naganap na tokhang at iba pa. Kasi lumalabas, sinasabi una, parang mga natutulog sa bahay na biglang sinisipa ang tahanan, tapos walang warrant of arrest at iba pa, search warrant at iba pa. Pangalawa, lumalabas na yung tama, yung binabanggit na tama ng mga biktima ay sa dibdib at ulo. Ibig sabihin, intentional yung pagpatay. Even ito ay pinatunayan. Singit lang ako, Melchor. Sa amin, sa isang barangay doon sa Pasig, yung tama sa likod ng kamay, yung pala nagmamakaawa, yung binabaril na kaganyan, dito, may mga tama dito. So, yun mga ganong karanasan. Yung intentional yung pagpatay, sinasabi namin, at pinatunayan din ito ng isang forensic expert na si Lakal Fortun. Pangatlo, ay binabanggit na walang inamin mismo ito ng DOJ sa kanyang pagharap sa United Nations Human Rights Council na walang mismo silang sa lahat ng report ng kapulisan, walang ballistic report na ginawa, walang parapin test, at the same time walang pagdilinaw kani-kanino yung mga barel. So nagsisinungaling si Kaufman. Meron daw kasing forensic at saka ballistic reports ang PNP tsaka ang gobyerno. Pero ang may sabi na mismo nito ay ang Department of Justice sa pamagitan ni Secretary Medardo Guevara during that time sa kanyang paggarap panahon nila yan, ha? Sa panahon nila yan. So magandang makita rin ito. So saan sino yung nagsasabi ng totoo at hindi sa ganung seta. So ibig sabihin, malaking problema doon pa lang sa konsepto ng nanlaban na marami doon ay mga hindi nanlaban.
Yun yung isang setup. At ito ay minomonitor ni CHR. So yung kami, willing daw ang CHR na makipag-cooperate at kung hihingin din yung mga ginawa naming mga investigation report sa statement ng aming kasalukuyang chair ay ito ay handang ibigay at kung hihilingin ng International Criminal Court. Mga kababayan, sa inyo pong kabatiran, ang kasama ko po ngayon ay si Melchor Cayabyab, isa pong human rights activist. Although nasa CHR siya, trainer siya on human rights, pero mas nire-represent niya ang presidente siya ng Center for Teachers Development and Human Rights. And nagsasalita siya bilang isang aktivista para sa karapatang pantao. Mas yung pangunahin. Bagamat nagbabahagi siya sa atin yung openness at saka support ng Commission on Human Rights sa ating laban dito sa issue ng EJK. Na based sa naging statement din naman ng CHR at mga nababasa natin sa mga dyaryo. Okay, salamat Melchor. Ngayon naman, ito, humanda po tayo mga kababayan. Si Nanay Nanette Castillo po ay ina ni Aldrin Castillo na mismong pinaslang ng war on drugs EJK victim. Pwede po bang isalaysay nyo sa amin, sa inyo po ang oras ngayon, Nanay, ano po yung actual na nangyari at paano po ang nangyaring reaksyon mula sa inyo at sa inyong pamilya? Pwede po ba ikwento nyo? Kahit magpaulit-ulit tayo, kailangan marinig nyo to, mga kababayan. Isa lang po ito. Hindi ko po pwedeng imbitahan dito yung libu-libong biktima. Sample pa lang po ito, mga kababayan. Sige po, Nanay. Sir, hindi ko siya makakalimutan. Yung gabi na yun, araw-araw, para akong binabangungot kahit gising ako . October 2 po yun, 2017, 10:30 to alas 11 po ng gabi yun. Yung anak ko po ay nasa labas ng bahay namin sa Tondo po. Nakikipagkwentuhan po siya. Alam ko tapos na po siyang makipag-banding sa mga kaibigan niya, umiinom po ng konti. Mga ilang step lang po yung layo sa bahay namin, bahay nung kapatid niya. May dumating po doon na 4 na motor. Mga nakatakip yung muka. Nagtakbuhan yung mga tao po. Yung anak ko po si Aldrin, yung talagang inano nila. Yung anak ko po ay pinaluhod nila sa karsada. Nakataas po yung kamay ng anak ko, nasa batok niya, nakaganon siya. Tinatanong po nila, anong pangalan mo? Hindi ko na po alam kung nakasagot ba yung anak ko. Basta pinutukan po nila ng 5 beses po, sir . Grabe. Ayon po kasi sa autopsy, yung tama niya po sa ulo, sa sintido, saka sa punong tenga, caliber 45 po. Yung isa po sa leeg, 2 sa likod, caliber 40 po. Talagang tutudasin, Tutudasin talaga. Tapos, inabot ko nga po siya, nakahandusay na nakadilat yung anak ko, saka nakangangay. Nakaganon siya . Yun po, nung panahon na yun, hindi ako makaiyak . Ang tinatanong ko nun, ano nangyari nung tama ng anak ko? Nandun na po yung mga pulis kaagad, ang bilis. Kasi kung iisipin po natin, natatandaan ko po. Nanay, bakit po ang bilis? Baka nagtanggal lang ng takip. Ang bilis po nila, 10 minutes. Nakaabang na rin sa labas. Nakakordon na kaagad. Kasi po yung October 2, 2017 na yun, sir, barangay election po yun na na-postpone. At yung kapilagyaran po sa Tondo sa amin, mayroon pong 2 community precinct po doon na 2 kanto lang po ang layo sa amin sa pinangyarihan po nung pagbaril sa anak ko. At may checkpoint din po doon kasi nga po barangay election po. Tama. So hindi pwedeng basta makalusot ang mga armado kung ordinaryong Opo, lang. yun din po ang tinatanong ko. Tapos yung CCTV rin po, sira daw po. Yun, grabe, Pero parang ang dami kong narinig na kasong ganyan. Sira yung CCTV. At ang sira yung tama ng anak ko, ayon sa autopsy nga po lahat tagusan. Talagang Malapitan yun. Sir, hindi nila bubuhayin. At bakit sa ulo? Sabi ko, bakit sa ulo? Bakit 5? Yung, nung nilapitan ko yung anak ko, nung hinahawakan ko siya, sinasaway ako ng mga pulis. Ayaw ako palapitin kasi masisira daw po yung crime scene, ganon. Pero lumapit pa rin po ako kasi ang hinahabol ko, sir, baka humihinga pa yung anak ko. Baka kahit konti, maitakbo sa ospital . Pero talagang nakita ko yung itsura ng anak ko . Tinamaan yung pinakamalaki niyang ugat sa leeg.
At saka yung tama sa ulo Opo, at saka sa nakita ko nerve, po yun. kung sakali mang mabuhay yan, ano yung gulay na yun? Nakita ko Baldado po na yun. butas yung sentido niya sa hindi sa punong tainga. Yung dito po sa leg kasi tinamaan daw yung clavicle niya. Oo, 1,000 ml on the spot na dugo yung nawala sa kanya. Tapos yung dalawa sa likod, tinamaan ang atay niya, ang bagay niya, malaking bituka niya po, nakalagay sa Grabe, autopsy. talagang wala talaga. Oh. Doon, yun hindi ko matanggap, hindi ko po maisip, bakit ganun ka-brutal? Wala namang ginawa anak ko noon, wala, nakikipagkwentuhan lang siya, tinanong pangalan. Ano nangyari at hindi po yun masagot ng kapulisan hanggang ngayon po. Oh. Alam nyo, may actual na narration ako sa nakaranas ng ganyan din. Ano? Isang kaibigan, gusto ko lang i-share. No? Isang kaibigan ko, taga-amin sa Pasig, kinausap siya ng isang station commander. Dati siyang lumpen, dati siyang loko, pero nagbago na. Tapos pinapahanap siya, pinainom siya nung station commander. Sa amin to ha, sa Pasig ha, yung height nung tokhang. Pare, pakitulungan ako. Baka meron ka naman maire-recommend, yung pwedeng patayin. Sabi nung kaibigan ko, kaibigan niya yung station commander. Sabi ko, pare, wala na. Nagbago na ako, tsaka wala na ako sa ganyan-ganyan, mga kalokohan. Hindi pare, yung mga walang kwentang tao, yung mga walang maghahabol. Kasi may kota kami, naghahabol kami ng kota. Tapos yung papatayin pala, may budget. Pinaliwanag doon sa kaibigan ko ang initial, pinainom na siya, kinukumbinsi siya, maghanap daw ng taong walang kwenta, yung walang maghahabol. Siguro, sa kahahabol ng budget, kahit sino na lang ang matsyempuhan sa komunidad, katulad ni Aldrin, at saka ni Kian, at ng iba pa, na para masama sa listahan, kasi pag hinuli lang, suspect, hinuli lang, walang budget. Ang binabudgetan po yung pinapatay. Sir, may gusto ko idagdag. Nung nakaburol na po si Aldrin, may nagpunta po doon 2 PO1. Alam ko po yung pangalan nila, hindi ko na po babanggitin. Tinatanong nila ako, baka may kalab triangle daw yung anak ko. Grabe, baka daw may kaaway. Nung wala po silang makuhang impormasyon, yung 2 polis po nagsabi sa akin, Mrs. yung anak mo baka naituro. Grabe, no? Hindi ko po makakalimutan Parang lahat ng rin sinabi nila sa akin. Hindi siya, parang may deliberate effort din or attempt na i-model yung issue. Opo, Di ba? Opo. Maghahanap ng intriga. Pero Maghahanap ng siguro intriga. naawa yung dalawang kausap ko na yun. Nagulat kaya po ako nung sinabi nila sa akin yun na baka naituro yung anak ko. Hindi ko lang po masabi, ba't alam nyo? Grabe. No? Ako, nahirapan akong wariin. Ang isang kaso pa lang, anak pa lang ni Nanay Nanette, no? Si Aldrin. So, ano yung reaction mo rito sa specific case na to, Melchor, at dun sa mga punto per punto na marerecall mong sinabi ng depensa sa nakaraan? Mahalagang mailinaw natin dito yung ano ba ibig sabihin ng extrajudicial killings. Kasi madalas sinasabi nila na baka vigilante killings, so it means usapin lang yan ang problema ng mga magkakaribal sa kompetisyon sa illegal drugs transaction. Una, ilinaw natin. O kaya gang war, at iba pa. Awayan. Ilinaw natin yung ano ba ibig sabihin ng extrajudicial killings, batay din mismo sa sinabi ni Pato Bensoda, dating prosecutor ng International Criminal Court. Ang sabi niya, pag sinabi nating extrajudicial killings, from the term extrajudicial, ibig sabihin pagpatay, intentional na pagpatay, ng Estado o ng ahente ng Estado na lagpas sa sinasabi ng batas at hindi naayon sa batas. So una, ulitin natin, sa Pilipinas hindi ka pwedeng pumatay as punishment kasi walang death penalty. Ikalawa, walang dahilan para pumatay ang maliban sa usapin ng self-defense. Yung sinasabing nanlaban at iba pa. Una, yung kaso ni Aldrin, bagamat hindi ito under police operations, papasok doon sa 4 na mekanismo. Una, extrajudicial killings yan kapag perpetrated by a state agency. Extrajudicial killings yan kapag encouraged, so it means yung mga pagsasalita at panghihikayat ng mga statement. Pang-4, kapag ito ay tinatawag nating tolerated. Ibig sabihin, kung walang ginagawa para susutain, para supilin at matigil yung mga pagpatay na ito. Maimbestigahan ng maayos. Ibig sabihin, may pag-tolerate ang Estado sa mga patayang ito. Kaya nga tayo lumalabas doon sa 30,000, yung 30,000 lahat ng ito, extrajudicial killings,
kasi bigo yung gobyerno na matigil yung ganitong klaseng ses. Kaya ito ay isang systematic na aksyon ng gobyerno. Sabi nga natin, with encouragement, nakita sa mga pronouncement, may quota, napapakita yan. At the same time, may reward. May budget. May budget at reward pa sa mga seta. So itong mga to, isa itong sistematiko na papasok sa kaso ng EJK at ng Crimes Against Humanity. So yun yung una. Pangalawa, babalik tayo doon. Lahat ng ito tinatatakan ng, ano yan, addict yan. Pangalawa, pusher yung mga yan. So tinatatakan, dinidemonize at inistigmatize. At dahil addict yan, Para tanggapin natin na tama yung ginagawa. Oo nga. So tuloy-tuloy yung narrative. Dahil yan ay addict, therefore yan ay gagawa ng masama. At dahil gagawa yan ng masama, unahan na natin. At dahil gumagawa ng masama, hindi yan tao. So may mga gantong setup. Yun yung problema. Kaya nga kami halimbawa sa Philippine Alliance of Human Rights Advocates, sina EGAY, Medical Action Group, kahapon lang nagkaroon kami ng activity doon sa mga pamilya ng mga war on drugs. Kasi nga unti-unti bumabalik uli ngayon, ma'am, dahil nga may development. So nagkaroon kami ng therapy sessions sa kanila. Ang una, sinasabi natin, ikaw ay may karapatan regardless kung anong kalagayan mo sa buhay, mahirap mayaman, regardless din kung nagkakamali ka. Kung may pagkakamali ka sa lipunan, kung ikaw man ay gumamit ng droga at isang pagkakamali, nananatili na ikaw ay may karapatan. Hindi ka pwedeng patayin ng gobyerno. Di ba? Kasi yun ay isang, at kung ito ay sistematikong ginagawa, mayroon tayong problema. Yun yung problema natin ngayon doon sa narrative na nilulutang ngayon ng mga tinatawag nating supporter ni dating Pangulong Duterte. Ayan namang mga yan. Addict yan, therefore hindi yan tao. Justifiable yung pagpatay. Ulitin po natin, walang justification na anumang uri ng pagpatay. Dahil ang gobyerno, batay sa naniniwala sa human rights, kinikilala ang karapatan ng lahat sa buhay. Maging sino pa man sila, maging nagkamali man sila, maging convicted man sa isang krimen na kanilang mararanasan. At hindi pwedeng parusahan ng kamatayan dahil without punishment ito. Kung sa ganyang logic, halimbawa, arbitrarily, natukoy mo yung politiko na ninakawan tayo ng daan-daang milyon, pwede mo nang patayin agad. Kung ganun yung logic. Ganun yung logic eh. Pero ninakawan tayo, plunder yan eh. Hindi, ang daming namatay sa ospital na walang gamot. Ang daming namatay sa gutom, namatay sa baha. So barilin natin to. Tama ba yung ganun? Kung ganun yung logic Kung nila. ganun yung logic. Kung logic nila. Pero ang problema nila, may due process. Logic lang nila ito dun sa mga di umano ay mga addict na hindi na siya tao. Na dahil gumagawa daw ng krimen. Una is, malinaw ito, kahit si Raymond Narag, isang criminologist, sinasabi niya, walang patunay na porket gumagamit ng droga, gagawa ng krimen. At porket gumagamit ng droga, walang ganon. So sabi niya, walang evidence-based ito, hindi to science-based. Pero pinalulutang pa rin yan nila Kaufman, ng depensa at maraming iba pa. Kasi para sabihin, hindi justifiable yung mga pagpatay. Hindi, tsaka grabe, Melchor, Nanay Nanette, ako halimbawa ako, nagko-comment lang ako, ano gusto mo? Lumaganap ang rape, lumaganap ang addict, mga pusher, nagpapaliwanag lang ako ng katarungan. Ganun yung sagot sa akin, yung mga trolls. Nagugulat ako, halimbawa, napapangalanan ko na si Harry Roque na wala kakwenta-kwenta naman ng pinagsasasabi, may biglang 13,000 plus na likes. Sabi ko, may 13,000 plus ba ng mga buwang na mga Pilipino at saka mga tao? Sabi ko, ito Nanay, Melchor, kaya ako napaka-passionate ko sa issue na to. Ang laban natin goes beyond Duterte and personalities eh. Exactly. Ang nakakatakot dito, yung klase ng kultura, pag-iisip at politika na pinapalaganap ng grupong ito. Na yung paglumaban ka para sa katarungan, para sa hustisya, ikaw pa yung dinidemonize. Tapos ikaw pa yung gagawa ng fake news. So nakakatakot ito mga kababayan, alam ko po maraming nabitag, maraming nalugmok, nalubog sa trap ng Duterte politics. Marami na akong mga kaibigan, yung iba tumahimik, yung iba nagbago na, galit na, pero nagpagamit noong kila Duterte. Pero mga kababayan, yung pinag-aralan natin sa eskwelahan, tinuro ng magulang, tinuro ng simbahan, tinuro ng kasaysayan, tinuro ng mga philosophers ilang libong taon na, tinuro ng Panginoong Hesukristo, tinuro ng mga santo, lahat, tinuro ng mga kardinal, ng mga pare, lahat na, tinuro ng ating mga profesor, ng mga aktivista,
tungkol sa karapatang pantao, binabasag ngayon. Hindi ba? Exactly. Ito yung problema natin, mga kababayan. Hindi ito, ikaw galit ka lang kay Duterte. Galit ka lang eh. Ayaw nyo lang maging presidente si Sara. Dinadala nila yung argument sa ganung level. No? So, nakakatakot ito. Nay, ano yung pakikipag-ugnayan mo naman? Alam ko, nagkakaroon kayo ng samahan ng mga biktima. Yes po. Ano yung status nyo ngayon? Ano yung kalagayan ng... At ano yung mga reaction na narinig mo sa kanila kaugnay ng ICC? Nakakausap ko naman po yung mga nanay, yung ibang families po, no. Masaya po sila sa itong nag-umpisa na po yung paglilitis, yung pagbasa ng charges kay Duterte. Nakakatanaw po ng pag-asa kahit papano. Siyempre, umiiyak pa rin po. Oo. Umiiyak pa rin po kahit katulad ko. Hindi naman po sasabihin na naman ng iba drama. Oo. Hindi lang nila alam, simula nung 2017 hanggang ngayon, dala-dala ko po yun, uuwi ako ng bahay, umiiyak ako. Kasi wala sa tabi ko yung anak ko, pag uwi ko wala siya doon. Mahirap po to para sa amin. Hindi po namin to ginusto, hindi namin to hiningi. Pero talagang may isang tao, si Duterte, na ito po yung kanyang inutos eh. Inutos niya to, alam namin, at siya to may kagagawan nito na sana pala po na hindi niya pala gusto ang patayan. Di sana sinabi niya rin nun na tama na yung patayan. Wala naman po siyang sinabing ganun. Kaya yung pamilya po ngayon na patuloy kami nagluluksa, pero nakakatanaw po kami ng pag-asa sa hustisya po. Oo. So, nanay, tingin mo sa ngayon, na bibigyang inspirasyon sa paglabas ng katotohanan Opo. yung mga pamilya na biktima, no? Yes po. Pero, Yes po. Melchor, pakiklaro mo, ipinagmamalaki na naman ni Kaufman. Konti lang naman yan yung kaso. Hindi ba, libo-libo yun? Pero dahil sa technicalities sa court proceedings, hindi ba kailangan may sample ka? Parang yun. Paliwanag mo nga to sa ating mga kababayan. Una sa mahalagang ilinaw na regardless kung ito man ay libo o isang tao, ang halaga ng buhay ay buhay. Ibig Tama. sabihin, hindi ito usapin kung gaano kadamitin pa. Pero sa systematikong paglarga ng mismo ng kaso ng war on drugs, libo-libo talaga ito. Sa mismong record ng PNP, that is around 8,000 plus. Sa record ng kabuuan ng mga civil Teka, society. pinababa pa yun, ha? Pinababa pa yun. Ayun. Okay. Kasi yun lang yung tinatawag nating di umano ay nanlaban under police operations. Pero tatandaan natin, merong payugto ng 2018. Mismo ang PNP sa panahon ni Bato, sinasabi niya, nilayabang niya, hindi, around 20,000 plus yung kanilang napatay sa ilalim ng police operations. Pero, sandali, Melchor, may narinig din ako na si Senator Cayetano tsaka yung ilang mga opisyal natin, hindi totoo yan na 20,000 plus o 30,000 plus. Ang sa data namin, 5,000 lang plus yung namatay. Ano mo, kinilabutan ako dahil 5,000. kung magbanggit ng, yung may isang ang namatay, yung namatay nga anak ni Nanay Nanet. Ako, naluha ako kanina eh. Tapos sasabihin mo, hindi totoo yan. 5,000 plus lang ang napatay. Diyos ko pa. Ganun na ba mag-isip ang ating mga opisyal? By official record naman sa kanila, sa kanilang pagharap sa House of Representatives na hearing, it's around 8,000 plus. Batay mismo sa datos ng PNP at ng NBI. So, ganun kalaki yung namatay under sa police operations. So, ano yun? Ako, nakakalungkot na bakit sasabing konti lang ito at iba pa. Ang dulo, pinapakita na, dito papasok yung kahalagahan na kinakailang ipakita na ang pagpatay na ito ay isang sistematikong pagpatay. Hindi ito simpleng Random lang. Kasi kung usapin ng random lang, ang sasabihin lang natin ay yung ng abuso lang na pulis. 'Di ba? So ang haharapin, ang hahabulin lang natin yung mismong pumatay na pulis. Hindi natin nahabulin yung command responsibility as a policy at hindi natin nahabulin si Pangulong Duterte. Hanggang kay General Bato, hanggang kay Pangulong Duterte, hanggang iba sa pang mga corporate Department of niya. Justice, hanggang sa lahat ng implementors, parang ganun. Ganun yung isang setup. So medyo nakakalungkot yung ganung nilang linyahan. So ang dami nilang iba-iba yung dinadala nila. Sige. Pero nakakalungkot, Kanuel, lumulutang pa rin ngayon kahit yung question ng bakit nyo nililitis sa ibang bansa yan? Di ba dapat sa Pilipinas kayo nagkaso? Ulitin natin, sir, may pananagutan tayo under ng International Criminal Court and the Road Statute at inuulit ko, mismong Supreme Court ang may sabi nito. From 2011-2019, member tayo ng ICC at meron tayong residual obligation sa mga nangyari sa panahon na yan. At sakop niyan yung kaso ng crime against humanity ni dating Pangulong Duterte. At meron tayong protocol arrangement with the International Police, Interpol. At meron tayong
meron tayong international humanitarian law rito sa Pilibansa na sabi ng mga expert ay yung pinaghugutan din kung bakit may Oo, pananagutan na tayo. ini-sponsor ni Senator Miriam at saka ni Erin Tanyada. Erin Tanyada. Oh, yun So, tama. yun yung mga ganun. Naalala ko, nakalimutan ko na yung number Oo. nung batas. Ako din, nakalimutan kong banggitin. Pero sa dulo nito, kami, nung paulit-ulit, si Chito nung buhay siya, sinasabi niya, makipag-cooperate tayo. Chito Gascon, former Commission on Human Rights Chair, Chairperson. at kaibigan namin kapwa ni Canuel. Sinasabi ni Chair Chito, kung gusto ng katotohanan, di sumuportahan natin kasi yung proseso sa ICC. Kung gustong patunayan ng mga Duterte na wala silang sala, ito yung oportunidad na yun. Di ba? Yun yung oportunidad. So, tayo for the purpose ng tinatawag nating katotohanan, suportahan natin yung proseso. Tingnan natin kasi in the process, ito yung due process, ito yung paghahanap ng katotohanan na ipinagkait ng maraming panahon sa mga katulad ni Ma'am Nanette na makuha yung hustisya dito sa ating bansa. Manny Pacquiao, kung talagang magaling ka sa boxing, huwag kang makipagsuntukan sa Las Vegas o sa ibang bansa. Dito ka makipagsuntukan sa Maynila. Dito mo bugbugin yung mga Meksikano na yan, yung mga kalaban mo sa boxing. Hindi nga, pinapanood nga natin sa ibang bansa. So, hindi to issue ng ibang bansa. Issue to ng mga agreements, issue to ng batas. At tama ka, Melchor, kung gusto mong patunayan yung stand mo, oportunidad nga ito eh. Yes. Actually, ayaw nilang umabot, Nanay Nanette, dun sa confirmation ng hearings. Anyway, briefly, isisingit ko lang to, mabilisan lang. Ginaya ko to kay Tito Boy Abunda. Sorry, hindi to original, pero yung pangalan ay original. QR code, Quick Reaction Code. Para lang matansya natin ano yung political impression o thinking nitong ating mga panauhin. Mabilisan lang po ito, mabilisan lang. Magbabanggit ako ng personahe in 1 or 2 words, pakidescribe lang. Mabilisan lang. President Duterte. Sir, personal, ulitin ko lang sa disclaimer, personal opinion ko ito. 1 or 2 words. Duterte nagpalaganap ng impunity sa bansa. Duterte. Demonyo. Mabait pa yun. Senator Bato. May pagkaduwag. Senator Same. Bato. Walang itlog po. Hindi, meron daw. Nasa ulo. Anyway. Robin Padilla. Robin Padilla. Duterte. Hindi siya para sa bayan, para kay Duterte. Ayan. Balik muna sa kinder, sir. Ang tapang ni Nanay Nanette. Anyway. Risa Hontiveros. Risa Hontiveros, champion ng mga naghahangad ng paggalang sa karapatang pantao. Same po. Risa Hontiveros. Kiko Pangilinan. Kiko Pangilinan, definitely kakampi ni Risa para sa katotohanan. Makatao, makabayan po. Laila de Lima. Laila de Lima, idol, di ba? Champion fighter po para sa karapatang pantao po. Alan Cayetano. 10K? Si ma'am, ako, hindi mo maintindihan. So, Yeah, okay. Nako, si Attorney Kaufman. Tony Kaufman, mayaman na. Lalong yumaman. Baka siya yung may maleta, sir. Yung nga, malamang. Siya. Malamang. Pinalit yung dollar di ba? Anyway, Vico Soto. Yan, mayor namin. Inspirasyon at hinaharap ng Pilipinas. I'm rooting for him, sir, para sa future. O yan Mayor Vico, mga taga-Pasig Yes po. Hindi taga-Pasig tong naririnig mo nagsasabi. Anyway, marami pa dapat akong babagitin pero sa bandang huli, si Nanay Nanette, ano ang tingin mo na mangyayari after nitong ICC, lalo na sa inyong paghahangad ng katarungan, at ano yung panawagan mo sa ating mga kababayan? May sasabihin lang ako, konti, sir, yung naririnig ko kayo kanina na sinasabing lang, 5,000 lang. Oo. Sumasakit yung ko kasi lang. Oo. Ginagamitan ng lang. Parang si Aldrin lang. Ang sakit po sa pandinig. Hindi. Sa pakiramdam. Nanay, sorry, hindi raw 20,000, hindi raw 30,000. 5,000 lang daw. Lang. Yung lang, kahit isang buhay, dalawa. May mga pamilya po yun eh. May nagmamahal doon. May pag-asa pa yung mga tao na yun. So, ay nasasaktan ako araw-araw tuwing magsasalita sila. Ang inaasahan po namin ngayon na nandito na po sa ICC, Sinabi nga, maghihintay na naman kami ng 60 days daw po,
Or earlier daw. Depende. Naghihintay naman kami, matagal na. Tanda po kaming maghintay uli. 60 days, 60 months. Handa po kami maghintay hanggang makamit po namin hustisya at mapatunayan yung ginawa ni Duterte at ng mga kasama niya na pagpatay dito sa may... Lagi nga sinasabi, mahihirap eh. Yun nga po eh. Mahihirap na kami. Bakit kailangan pa kaming patayin? Hindi po ba dapat po si Duterte yung nagprotekta sa amin noon eh. Yung mga kapulisan. Pero bakit ganun ang ginawa nila? Nakakapanghina na namatayan ka na. Sasabihan ka pang adik ang anak mo. Laging ganun sinasabi sa akin. Sasabi mahihirap yan. Parang nasa yung humanity po, yung tayo po mga Pilipino kasi mahilig makipagkapwa ng tao. Iba, ano nangyari po sa ganun? Yung inaasahan ko po talaga rito mapatunayan po ito na si Duterte at yung mga kasama niya may kagagawa nito. Pinakamababaw na nga po yung makulong sila. Wala naman ako maiwiwish na masama po para sa kanila. Pinagdadasal ko lang po kay si Duterte na umayos ang kalusugan niya pa para maharap niya yung kaso na to. At sana po matuto po siyang magsisi, humingi ng tawad sa Panginoon na dating niyirakan na yun po. Para maging Minura niya Diyos. Opo, tas may pa-prayer rally sila, di po ba? Pero ano po sir, matuto siyang humingi ng tawad, lalong-lalo na sa kami, sa mga biktima, sa Panginoon Diyos. Magsisi po siya, aminin niya na para maging maluwag pa po. Wala akong pinagsisisihan. Ginawa ko to para sa bayan. Yeah. Aminin niya na po. Diba? At sila bato po, sana. Harapin niyo to, sir. Napakatapang niyo dati. Harapin niyo po ito kasama po yung iba pa. Sir, yung pagtatago po ay kapatid po ng kaduwagan. Harapin niyo po to, pakita niyo yung katapangan niyo ngayon. Para po sa anak ko, para po ito sa iba, para po mapatunayan na po na talagang ginawa niyo po ito at wala naman akong duda na makakamit po namin yung hustisya. Napakatagal man po, maghihintay po kami. Maraming salamat, Nay. Ilang pong libo yan na ganyang kaso, mga kababayan natin. Melchor, panawagan at anong tingin mo dapat na direksyon? Kanuel, mahalaga yung mismong magiging kahinatnan ng kaso sa ICC para mapanagot lahat ng perpetrator ng mga paglabag sa karapatang patao under war on drugs, kasi dito wawasakin natin yung kultura ng impunidad. Kaya patuloy na nagaganap yung paglabag kasi nga bigo tayo mapanagot yung mga naunang henerasyon. Dapat may managot. May panagot. Kasi ganun lang yun. Kapag gumawa ka ng masama, kapag lumabag ka sa karapatang pantao, mapapanagot ka. Ito yung dapat maging mangyari dito. Kaya ang panalangin natin, makamit ng hustisya, makamit ng bawat biktima ng war on drugs, ang hustisya na matagal na nilang hinahangad. Anyway, Melchor, kaya Biab, Nanay Nanette Castillo, maraming salamat po. Bahagi lang po to ng pagpapatuloy ng ating narrative para po sa karapatang pantao at para po sa paghahanap ng hustisya. Sabi sa iyo, Melchor, paninindigan na natin, magiging regular ka na. At baka sa mga susunod na pagkakataon ay imbitahan ko po kayo ulit at yung iba pang mga kaibigan natin, mga kasamahan nating biktima ng EJK. Muli po, ito po ang inyong lingkod, Noel Medina sa TikTok ng Bayan, dito po sa Radyo Pilipinas. Naglilingkod po sa karapatang pantao, naghahangad ng hustisya para sa sambayanan. Mabuhay po tayong lahat.